Pangunahing ebidensya ng prosekusyon o Department of Justice ang testimonya ni alias Amanda sa kasong Qualified Human Trafficking na nakahain sa Pasig City Regional Trial Court laban kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy at 5 pang kapwa-akusado nito. Si Amanda ang witness complainant o biktima ng umano'y pang-aabuso ni Kibuloy sa kasong ito. Yung pinakamabigat na ebidensya laban sa mga akusado sa kaso na to ay yung testigo ni alias Amanda. Ayon kay DOJ Undersecretary Nicholas Felix T., wala pa siyang impormasyon sa ibang ebidensya na ihaharap ng panel of prosecutors sa hukuman. Kung di yung nagkakamali, malamang ilalagay ito sa forma ng isang judicial affidavit. No? Depende na kung ano yung patakaran ng korte na yan. Pero yun na yung pinaka-ebidensya dyan. Dagdag pa ni Yusek T. sa 3 iba pa na umano'y biktima rin ni Kibuloy na lumapit sa DOJ. 2 ang mukhang handa na ring magsampa ng hiwalay na reklamong human trafficking. Patay si Kibuloy dito. Oo, may 2 handa na. Diba? Yung iba kasi dyan, alam nyo, ano yan, takot. Diba? Takot silang magsalita pa. Kasi syempre nga naman, concerned sila sa kanilang buhay. Diba? Soriliano, Glenn, mega love shoutout. Pero, kung talagang kayo ay inape, abay paglaban nyo, wag yung hayaang babuyin kayo. 'Di ba? Maging matapang po kayo para sa katotohanan. Kayo na yung binaboy, papayag ba kayo? 'Di ba? Dapat magsama-sama kayo. Durugin ninyo si Kibuloy. Oo. Belly Jen Santos, shoutout po. Durugin nyo, magsama-sama po kayo. Siyempre, andyan naman yung ating gobyerno po, proteksyonan naman kayo eh, 'di ba? No, ganun yun. Ipaglaban kung ikaw ay nasa tama. Wag nyo lang gayahin yung bayaderos kasi ang bayaderos, pag nasa tama ka, ipaglalaban ka at papalakpakan ka. Pag mali ka, bayaran mo sila, papalakpakan ka pa rin at ipaglalaban. Wag nyo po silang gayahin. 'Di ba? Sally Manzano, mega love shoutout. O tuloy natin. Inilapit na rin anya sila sa Witness Protection Program o WPP para sa kanilang seguridad. Alalahanin lang natin ang mga human trafficking victims, di natin to pwedeng pilitin na magkaso. Pabayaan natin sila sa sarili nilang pace. Pero tansya naman namin na abot tayo doon. May mga panibagong mga kaso laban kay Pastor Kibuloy. Samantala, hindi natapos kahapon ang pre-markings of evidence sa kasong Qualified Human Trafficking ni Kibuloy. Dumaluan niya si Kibuloy ngunit sa pamamagitan lamang ng video conferencing. Ang Tamura shoutout. Ang pangit naman nun. Video call na lang. Dapat pagdadalo, physical talaga. Ang pangit naman ng video. Parang ang dating ni Kibuloy dito, ano eh, VIP. 'Di ba? VIP ang datingan eh. Oh, very ignorant person. Ay! Ayun ba yung meaning ng VIP? Very ignorant person? Mali yata si Bullpoint man. Grace Olzaho, sir, shoutout. Di, pangit kasi. Pag ikaw naman, wala kang pera, wala kang koneksyon, normal ka lang na Pilipino, mahirap ka lang, aba, hihilain ka nyo, dito ka, attend ka dito. Pero pag mayaman ka, ano yan, virtual, video call na lang, ganon. Naku po, Patricia Arellano, shoutout po Itutuloy ang prosesong ito sa darating na October 11. Exhibits were marked and the witnesses were identified, but we were not able to finish it because of the voluminous records that we have. No? So we decided to have it rescheduled on another day. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. O, diba? Eh, dapat baguhin yan, no? Ang pangit naman pag video ko lang hindi na mag-a-attend. Ano, tamad yun, son of God? Bakit ganun? Tamad ba? Tamad? Ay, naku po. Anyway, ito, bigyan po natin ng reaksyon yung kay Jam Magno. Ito, kasi may comment dito sinagot niya So, bigyan din natin ng reaksyon. Okay? Naanasay tao nga nagpataka. First of all, unsay wala tagda sa Duterte administration, PRRD is no longer president. So it is not his administration. It is the administration of President Bongbong Marcos. Ayaw lagi pagpatakag comment para di mawawan. Wala ko nag-ikog, nakigtrabaho ko. So, ang sabi niyang
wala tagda, parang hindi siya in-entertain ng Duterte administration. Ang sabi naman niya dito, hindi na kasi Duterte administration ngayon. Kay PBBM na. PBBM administration. So, sinusuportahan niya yung PBBM administration. So, itong mga DD shits, galit sa kanya kasi sumusuporta siya sa PBBM administration at pinapalabas ng mga DD shits na hindi daw siya pinansin. Oo. Diba? Oy, shoutout kay Romeo Pineda. Magandang hapon. At syempre kay Marcel Fernandez. Magandang hapon. Unsay gitabang nako sa Duterte administration that ended in 2022, gi-continue nako sa Marcos administration as promised. So anong naitulong niya sa Marcos administration ba? Unsay gitabang nako sa Duterte administration that ended in 2022, gi-continue nako sa Marcos. So kung ano yung tinulong niya daw sa Duterte administration nung si Digong pa, no? Yung nandyan sa upuan, ganun din yung ginagawa, no? Dito sa PBBM administration. So siya, government, no? Always siyang sumusuporta sa gobyerno. VMB Glenda Dainito, shoutout po always siyang sumusuporta sa gobyerno. Kasi ang gusto ng mga Duterte, bias ka, noon maka Duterte ka, tapos ngayon bigla kang baliktad. Ma'am Mels 1971, shoutout. Diba? Yun yung problema. Hindi niyo pwedeng kontrolin yung tao kung sino yung gusto niyang suportahan. Diba? Tapos na si Digong eh. Ano pang gagawin kay Digong kung anong gagawin? Presidente ba yan? Iba na yung presidente ngayon. Diba? Eh kung kayo gusto niyo suportahan si Digong, doon kayo. Diba? Tapos ang nagpapalamon sa inyo, gobyerno pa rin. Parang mga tangay, no? Administration as promised to then President Rodrigo Roa Duterte. No na. Dili magpataka-taka o walay alam hilom. Okay? O walay saktong binuhatan sa imong kinabuhi, ayoko daplis-daplisi. Okay? Dili ko ikob, nakig-uban ko og trabaho. So baga nakikisama daw siya. Nagtatrabaho siya, nakikisama siya. Tama nga naman, tapos na, pinakisamahan yung Duterte. Iba na yung presidente ngayon, yun naman yung ano natin. Magpasakop tayo sa gobyerno. Diba? Okay naman na andun pa rin yung pagmamahal nyo kay Digong. Okay lang yun, walang problema dun. Dun kayo eh. Pero yung gobyerno, respetuhin nyo din. Huwag yung babastusin. Diba? Which is tama yung ginagawa ni Jamagno. Diba? Agree tayo dyan. Anyway, ito, bigyan lang din natin ito ng reaksyon, itong kasunod na video, no? Patungkol naman to kay Nicolas Torre. Ayan. Ito yung nilait-lait nila, no? Doon sa sa Kingdom of Jesus Christ. O sa simbahan ni Kibuloy ng mga maraming miyembrong kulto. Ito po. Leia, ano ba ang magiging priority ni General Torre sa pag-upo niya dyan sa CIDG? Diba? Promote. Laitin nyo pa. Yung nanlait, mga bayaderos, wala nang mga live, bihira na lang kasi mukhang sinampahan ng kaso mukha lang naman. Mukha lang. Kaya pansin nyo na nahimik sila. Magandang tanghali sa Inel, umupo na nga bilang bagong pinuno ng Criminal Investigation and Detection Group si Police Brigadier General Nicolas Torre III. Ito'y matapos na palitan sa pwesto si Major General Leo Francisco na inilipat naman bilang direktor ng Personnel Holding and Accounting Unit ng PNP. Sa kanyang talumpati, Nel, nanawagan si Torre ng pagkakaisa at pagtutulungan sa kanyang mga tauhan upang mapagtagumpayan ang bawat trabaho ng CIDG. Well, congratulations kay General Torre. Kay Nicolas Torre dahil na-promote siya. General tapos biglang tumalon doon kasi nilait eh. Anong sabi nila noon? Matatanggal ka sa kung anumang posisyon meron ka. Sabi pa nila nandun si God. Tinuro daw si God, nasa langit daw.
Sinong God? Si Kibuloy? Nakakulong yata yung Panginoon nyo eh. Oh. Bakit biglang gumanda yung pamumuhay or trabaho ngayon, no? Lalo kasi, alam nyo, yung hinihila pababa, lalong inaangat po yan ng Panginoon. Hindi po si Kibuloy, mag-aangat, Hindi si Kibuloy, kulto yan. Yung totoong Panginoon talaga. Oo. Diba? So, nasan yung inyong kulto ngayon? Nasa kulungan, hindi makalabas. Diba? Pero congratulations kay Nicolas Torre kasi bakit? Nang dahil po sa effort niya, nahuli yung kulto. Nga, iyak ang mga manyakis at mga pokpok sa Kingdom of Kibuloy. Grabe yung gigil nila ngayon kay Nicolas Torre. Oo. Parang gusto nilang manakit no? Pero hindi nila magawa. Shoutout kay Redler Support po natin sa Redler mga pre. May po yan, YouTube channel. Salamat po sa 209 thumbs up natin dyan. Maraming salamat po. Pinuri din ito ang naging accomplishment ng CIDG sa pamumuno naman ni Major General Francisco, partikular na ang pagsalakay sa mga illegal na pogo sa bansa. Utos naman ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil sa bagong upong chief support din po natin si Tiger 99 2.0. Meron din pong yan. May mga YouTube channel din po yan. Bagong upong CIDG chief, linisin ng CIDG at alamin kung sino ang mga gumagawa ng kaluhukohan. Wala aniyang puwang sa CIDG ang mga tiwaling tauhan. Ito sabi ni Joey. Magpa-preskon ka na pusit, manisi ka na. Huwag mong sagutin mga ginagawa mo. Alam nyo, nung may lumabas po na ebidensya patungkol kay pusit na mga envelope, tapos sinasabi niya hindi naman daw siya apektado. Pero magulat kayo. Biglang nagpa-presko nung may lumabas na mga envelope. Hindi ka apektado, tapos bigla kang nagpa-preskon. Erwin Raimundo, shoutout Isa lang ibig sabihin yan. Kinabahan ka. Alam mo, ang bribery pala, sorry. Ang bribery, pag yan ay napatunayan na ikaw ay nanunuhol, maaari kang ma-impeach. Impeachment. Naku, kawawa ka, Sara. Isa kasi yan sa sa nakalagay doon na pag ikaw ay nanunuhol, okay? O kung sino man sinusuhulan mo, maaari kanilang ipa-impeach pag yan ay napatunayan. Kaya pansin nyo, biglang nagpa-preskon. Diba? Yan yung hindi apektado. Hindi kasi halata. Nangako naman si General Torre na gagawin ng maayos ang kanyang trabaho at handang tugisin ang mga wanted, maging ang mga high-profile personality. Kahit na raw magtago pa ang mga ito sa ilalim ng lupa. Salute tayo dyan, kay Nicolas Torre, Oo. Pero bilib ako kay Nicolas Torre kasi si Kibuloy, kilalang tae ito. Sorry. Kilalang tao ito. May maraming koneksyon. Diba? Pero, hinuli talaga ni Nicolas Torre. Pero sa panahon ni Digong, ang inuhuli lang po nila yung mga pulubi ng mga kawawang tao. Diba? Pero yung mga kilalang tao, Kuya Sid, shoutout mga kilalang tao, wala. Di nila mahuli. Puro mahihirap po yung pinagpapatay, inuhuli. Diba? Pero dito, sa ginawa ni Nicolas Torre, kahit sino ka pa, mataas ka man, maliit. Pag humarang ka, huli ka talaga. Narinig niyo po yun. Kahit sa ilalim pa kayo ng lupa, uhulihin kayo dun. Uhulihin kayo ni Nicolas Torre. Diba? Tatandaang si Torre ang nanguna sa operasyon sa paghahanap kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy at mga co-accused nito. Nel? Maraming salamat, Leia Ilagan mula sa Camp Crame. So ito naman po,
bigyan na po natin ng reaksyon itong pinagtawanan na noon ng karamihan ng mga Pilipino. Ito kasi talaga yung pinagtawanan nila, no? Sabi niya, sinungaling ka. Wala kang kwenta. Na-miss ko na si Kibuloy, mapapanood kaya natin siya sa Senado. Sana nga, no, mapanood natin sa Senado, ang Son of God. Ito kasi yung pinagtawanan nila noon. Sinungaling daw si Matubato. Sa hearing ngayon dyan sa Congress, konektado po ito. Itong bibigyan natin ng reaksyon. Saan na ba yun? Yan. Pinagtawanan nito noon ng mga Pilipino. Sabi, sinungaling ka. Walang katotohanan yung pinagsasabi mo. Ganun sila eh. Diba? Fake news ka. Fake news daw po si Matubato. Ang palagi nilang pinupuri, si Dugong. Si Dugong. Sige. Alam ko yung iba sa inyo, nakalimutan na to yung mga pinagsasabi ni Matubato Tagal na kasi nito. So, balikan po natin. Baka kumakain kayo dyan. Exit muna kayo dito kasi nagkakadiri po itong mga sasabihin ni Matubato dito. Baka ako nandyan kayo, may kinakain kayo. Kung di malakas yung inyong loob, baka masok ka lang po kayo, ha? Exit muna kayo. Okay. Natapon, linalagyan namin ng hollow block ang katawan, binibiyak ang tiyan para lumabas yung laman, tapos iahagis na. Grabe bibiyakin yung laman. Nabayagin nga sa sibilyan ni Duterte apay pagbutungan pay. Okay po, sige. Narinig niyo po yun bibiyakin yung katawan. Ulitin natin. Doon namin tinatapon, linalagyan namin ng hollow block ang katawan, binibiyak ang tiyan para lumabas yung... Unahan ko na. Ako kasi taga Davao ako. May bali-balita sa Davao. Maliit pa ako nun Pero alam ko na yung balita. May bali-balita sa Davao na ang mga tao na pinapatay, nilalagay sa drum, sinesemento, dinadala dun sa dagat, doon inihuhulog. Walang ebidensya. Diba? Malit pa ako nun. Yun na yung naririnig ko tingnan natin. Iba pa pala itong binibiyak. Siyempre, para sigurong magkasya. Chapin yan siguro. Para magkasya sa lalagyan. Sige. Doon namin tinatapon, linalagyan namin ng hollow block ang katawan, binibiyak ang tiyan para lumabas yung laman, tapos iahagis na. Almost 24 years ako nagserbisyo, yung mga DDS. Nako. Yun yung tinatawag na DDS. Anong ibig sabihin? Davao Death Squad. Nagtataka ako dito sa mga uto-uto na mga sumusuporta sa mga Duterte. DDS daw po sila. Ibig sabihin, Davao Death Squad din kayo. Member kayo ng Davao Death Squad, ganun. Ay, mga uto-uto. Salamat po sa 293 thumbs up natin dyan. Tuloy natin. Ko si Edgar Matubato, nakatira sa Tamayong, Kalinan, Davao City. Tamayong, lugar ni Kibuloy yan Ang napatay ko sa umpisa, lahat-lahat galing 2013 to 1988. Siguro aabot siguro ng 50 katao. Ang napatay? Ulitin natin. Galing 2013 to 1988. Siguro aabot siguro ng 50 katao. Kaya nga nagkukonsensya ako. Si Duterte talaga ang nagtatag ng DDS ng Davao. Dami nilang napatay. Si Matubato lang yun Dami niyang napatay. Mapatawad pa kaya to sa langit si Matubato? Sa ginawa niyang pagpatay?
Alam niyo, kahit magsisi ka pa, pag ganyan na karami yung pinatay mo, parang, ewan ko lang, hindi naman ako Diyos, pero dami mo nang pinatay. Kulang pa yung buhay mo pambayad dyan sa pinatay mo. Oy, shoutout kay Roda. Salamat po sa mga bago nating subscriber dyan. Diba? Oo. Grabe, nakakatulog ka pa yan. Hindi ko alam kung nakakatulog pa tong tao na to, no? Squad. Siya talaga ang nagtatag yan. Kasali na yan ang Rebertournes, Police, at saka kaming civilian. Pero ang nag-uumpisa pa lang is Lambada Boys, kung Liquidation Squad. Ang nag-umpisa, 7 lang katao. Sa akala ko, mabuti yan kay masama ang pinapatay namin. Yung pinapatay Actually, kahit masama pa yung tao, no? Ay, shoutout kay Glee or Call You, kahit masama pa yung tao, wala tayong karapatang pumatay. Kasi may batas naman tayo, eh. 'Di ba? May batas tayo. Pwede namang kasuhan o di kaya ikulong, pero yung papatayin mo, no? Okay lang sana kung self-defense yung ginagawa. Pwede yun. 'Di ba? Pero kung hindi naman siya self-defense, tapos papatayin mo lang talaga siya, talagang foul yun. Sige, tuloy natin. namin is rapist, drug poser, yung snatcher, yung ang binabaril namin. Hanggang tuloy-tuloy na yan, hanggang Tuloy-tuloy na. Pinapatay. Nasarapan sa pagpatay. Masarap kayang pumatay. Pag ikaw ay nasimulan mo yan, yun, masarap pumatay. Pag nasimulan mo na yan, dahil pinapatay nyo mga pusher, snatcher, madidemonyo na yung utak. Okay? Pag meron kayong makasagas or makabanggaan sa politika, o yun na yun, papapatay na naman kasi kalaban sa politika eh. Parang ganun eh. Kung noon, snatcher at rapist ang pinapatay, ngayon nag-improve na. Pati mga politician na haharang dyan sa iyo, pwede mo nang ipapatay kasi masarap nang pumatay eh. Sanay ka na eh. pagka 1992, nadagdagan na kami ng mga Rebertournes, nagdami na kami. Yan na tinatag na ang pangalan na ang DDS kung Davao Death Squad. Talaga ang mga DDS, mga pulis diyan, walang nahuhuli na Pulis? Ba kayo may nahuhuli nga DDS sa Davao City? Wala kasi mga pulis din ang mga DDS. Mga pulis Klaro. Din ang DDS. Yan ang dumudukot. 1993 binumba ang katedral. Binumba. So pagka umutos siya ng 26 na masakirin niyo ang mga muski, ang simbahan ng Muslim. Masakirin nyo ang simbahan ng Muslim. Tapos tingnan nyo si Sara Duterte ngayon. Nakasuot pa ng, alam mo yung suot ng Muslim? Ano yung tawag doon? Hijab ba yun? Oo. Sinuot ni Sara, nagplastik-plastikan doon. Hindi ka naman Muslim, bakit ka magsusuot ng ganun, Sara Duterte? Sabi ni Matubato, pinabomba. Oo, pinabomba nyo yung yung moske. Oo. Bakit nagiging plastic ka? Sige nga. Pinagmasakir namin, ako ang humagis ng granada, yung mga pulis kasama ko. Inagisan nyo pala yung Inagisan nyo pala yung moske ng granada, sabog. Tapos ngayon, gagamitin mo yung hijab, Sara Duterte, para makuha lang yung boto ng mga Muslim. Ako Muslim din ako, pero nag-convert ako into born again, no? Pero sasabihin ko sa mga kakilala ko na huwag kang suportahan, Sara Duterte. Oo. Diba? Sasabihin ko yan. Salute kayo sa bansang ito. Mga wala kayong silbi. Diba? Mayroong pinapatay siya na isang religious group ng Remnant of Family of God. 5 mayor ang nagpinanse yan. Pagkatapos naman, 2
2010, tumakbo si Prospero Noglares ng mayor kalaban ni Duterte, kinidnap, tapo limang tao. Pinatay namin, inisa-isa pagpatay namin doon sa Island Garden City, Samal. Ang dami pa naming, yung si Paulo naman, 2013, may pinapatay si Vice Paulo Duterte. Uy, Paulo Duterte. Grabe yan ah. Inakyat namin yung bahay, kagalit lang niya. Nadamay din, 3 ang namatay. Pansin nyo, yung mga pinagsasabi ni Matubato, connected sa mga patayan na nangyari noon sa bansa natin nung panahon ni Digong. Diba? Tapos pinagtawanan nyo to. Yung pala totoo. I'm sure may tumawa. Pinagtawanan to tapos sabi niya, sinungaling yan si Matubato. Tapos nung naupo si Digong, pamilya niya yung tinamaan. May namatay sa pamilya nila. Ayun, iiyak-iyak. Ano kasi, ay maniwala. Isang babae na matanda, mga Akala ko, idol, convert ka sa Son of God. Sakaling ko yung Son of God nila eh. Baka pag na-member ako dun, sakaling ko yung Panginoon nila dun eh. Ang balusin ko sa utak yan eh. Tarantado kang Son of God ka. At mo ko pagbintahin ng utak. Nagpa-member lang ako dito, pagbintahin mo na ako ng utak. Tapos gusto mo manlimos ako dun. Hayop ka. Walang ganon. Simba-simba lang, walang benta-benta utak. Gagong animal na yan. 50 anyos, dalawang lalaki ang namatay. Meron pang 3 babae na dinupot namin sa Barangay Obrero. Pinatay din nila. Hindi na ako sumali, naawan man ako, puro pa mga babae. Agboy. Ano daw? Mga babae, pinatay? Oh? 3 babae na dinupot namin sa Barangay Obrero. Pinatay din nila. Hindi na ako sumali, naawan man ako, puro pa mga babae. Mga bata pa, may. Ah, mga bata. Ay, grabe. Mga bata, pinatay. Pinapatay. Grabe naman yan. Ulitin natin ha, para klaro ha. Matay isang babae na matanda, mga 50 anyos, dalawang lalaki ang namatay. Meron pang 3 babae na dinupot namin sa Barangay Obrero. Pinatay din nila. Hindi na ako sumali, naawan man ako, puro pa mga babae, mga bata pa, may ina tayo, may kapatid. Oh, mga bata, kawawa, pinadukot, pinapatay. So pag sinabing mga bata, minor po ito. Walang patawad. Pati minor. Oy, sabi ni Christopher Agapay, ang pogi mo, boss. Yes, oo. Pogi talaga ako at ikaw pangit. Paano ka kasi pinaglihik ka sa puki ng nanay mo? Yung tinggil ng nanay mo? Oo. Namana mo yung mukha mo sa tinggil ng nanay mo walang hugas. At yung ulo mo parang titi ng tatay mo. Diba, Christopher Agapay? Pangit pa ng pangalan mong animal ka. May basurang pumasok dito ah. Ano? Pugi talaga ako at pangit ka. 2 tilang yan. Tanggap-tanggap sa katotohanan. Kung pangit ka, aba, hugasan mo muna yung mukha mong hayop ka. Rumespito ka sa live streaming ko. Bawal ang mga pangit ditong katulad mo. Ang pangit mo na nga. Ang pangit mo talaga. Comment ka nga dyan. Patay ka na. Sunog ka na. Bobo ka. Mag-comment ka. Sampalin ko yung utak mo eh. K.O. Kapatid tayong babae, yan talagang, pero yung mga pulis naman walang awa yan, pumatay sa Davao. Ay, Yung grabe. mga DDS sa Davao City.
Paano kayo nakaalis? Nagsabi lang ba kayo, nagpaalam? Hindi, yung ginawaan ako, nagpaalam ako nga hindi na ako kay kung madami naman kaming pinag-train ng mga PO1. Hindi man, naghihirap pa din. Ang sweldo lang is 5,000. Nangungutang na para makabili ng bigas. Oo, hindi ka Oh. na. Ay, mahirap naman pala sa panahon ni Digong eh. Nangungutang para makabili ng bigas. Hindi naman pala na... I mean, sa Davao pa lang to ha, sa Davao ha. Mayor siya ng Davao ha. Oh, ang dami palang gutom doon sa Davao ha. Eh bakit nagre-reklamo yung mga didishits dyan? Na nagugutom daw yung mga Pilipino. Tapos sabi rin ni Digong, gutom na ang mga Pilipino! Eh nung mayor siya sa Davao, ang dami palang gutom. Ang daming nakakautang. Si Matubato na yung nagsabi niya, no? Masinsunod niya ng trabaho. So, ang decide ko, matanda na ako, maghahanap buhay na ako ng kaparihong fair playing trabaho. Pinagbantaan po ba kayo? Oo. Ako, nagdaan ako, mayroon pa akong sugat dito, tinorture ako ng 1 linggo doon. Tinorture ako ni Director Danao. Ang nasakitan ko pa, ang nagtorture sa akin, mga kasamahan ko din, para akong mga kapatid na, pero pinagpalit din ako nila. Yan ang nagsama yung loob ko. Hindi kasi kung ano yung, kahit pa mga kasamahan mo, kung nasa ganyan kang grupo, walang kapatid dyan. Kailangan kasi nilang sumunod sa amo. Pag hindi naman nila sinunod yun, sila yung kawawa, di ba? Ganun yun. Bakit ginano nila ako? Hindi man ako nagawa ng masama sa kanila. So yun yung yun yung video ni Matubato, no? Ano pala ito kasi kahit mga minor pala ay pinapatay. Bata eh. Sabi ni Matubato, bata, mga bata. Hindi na siya sumama kasi naawa siya. Grabe itong mga So dapat lang talaga trabahuin talaga, imbestigahan talaga ng maayos itong mga patayan sa panahon ni Digong. Hindi lang po sa panahon ni Digong sa pagiging presidente niya, kundi dyan din sa Davao, yung mga nangyari dyan. Diba? So yun mga pre,